Ayan, ayan. Sa tools use naman, merong ginagamit na tools sometimes yung mga clients sa paglilist like yung pag sa eBay lang pagka hindi sila dropshipping, ang ginagamit nila is yung eBay Seller Hub. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Yung AutoDS naman is yung tool na ginagamit ng clients kapag dropshipping yung business nila. Like, kunyari, kumukuha sila ng items sa Amazon or sa Walmart. Bali, um, ang purpose nitong tool na to is pagka dropshipping kasi, syempre hindi nila handle yung items nila. And yung quantity ni Amazon, kunyari, is 100 pieces. Pagka may mga nabebenta doon, syempre nababawasan. Pag walang tool, magmamanual kayong magche-check araw-araw kung ilan na lang yung natitira kay Amazon para makasure na pag nakabenta kayo, meron kayong ibibigay sa mga customer. Dito sa AutoDS, automatic siyang nag-a-adjust kung ilan na lang ang stock ni Amazon, a-adjust siya ng automatic sa store ng client. So, yun yung purpose niya. So, ayun, yung need nyo rin pag-aralan yung sheet or Notion. This is for listing trackers. Bali, dyan ilalagay ng clients yung mga details about sa mga items niya. Sometimes na sa ano naman yan. Sometimes Google Drive, ganyan. Doon nila nilalagay. Ayan. So, pro tip, use title builders and eBay keyword tools. Sometimes gumagamit si client ng tinatawag na eBay keyword tool or yung Terapic. So, siya yung doon nyo pwedeng makita yung mga most used na mga keyword na pwede nyo ilagay sa title ng listing ni client. And ayan. So, yun, follow din natin kung ano yung preferred title format ng client. Meron yan. For sure, meron silang sinusunod na format. Like, kunyari, brand muna and yung type ng damit or type ng kung anong klaseng item yun or yung color or yung size. So, sometimes gusto nila yung mauuna mo na yung brand and then yung style and then yung size and color and other details sa bandang dulo. So, ganun yung sa mga mostly sa clients ko, ganun yung ginagawa. And ayan, always double check category, condition, and item specific. So, syempre, check natin kung nasa tama ba tayong kung nasa tama ba yung ano natin. Like, ayan, tama ba yung brand, tama ba yung category. Siyempre, pag t-shirt, huwag mo siyang ilagay sa ibang category kasi hindi siya mabebenta. Kung tama ba yung size, yung color, and for men or women ba yan, kung teens or unisex. Ayan, so, kailangan, ito, kung hindi mo sure, huwag mo na siyang ilagay. Kung kunyari, hindi mo naman sure kung yan ba talaga yung UPC niya or yung parang meron dito yung SKU niya. Yan, huwag mo na lang siyang ilagay, leave it blank. And Ayan, athletic, classic, kung familiar ka sa mga to. Yan, pwede mo siyang ilagay. Short sleeve or long sleeve or 3/4. Ayan, ganyan lang naman. So, make sure lang na tama and dito yung description.